Hindi kinaya na Jared ang sitwasyon ngayon sa kumpanya, lalo na at dumagdag pa dito ang pagiging pasaway ng kanyang ama na si Philip sa pagiging sugarol nito. Kaya naman ay naguguluhan ng binata kung paano niya maisalba ang kumpanya mula sa malaking issue. Nakapag-desisyon ng binata na magtungo muna sa isang bar para ma-enjoy ang sarili at matakasan man lang din na ilang saglit pa ang problema dito. Ngunit sa kanyang pagdating ay magbabago ang takbo ng buhay ni Jared. Mga kaibigan, tara samahan niyo muli ako sa panibago nating kwento na maaring magbibigay ng inspirasyon at aral sa ating buhay. Masyadong frustrated itong si Jared dahil sa hindi makatarungang ginawa ng kanyang ama. Hindi kasi pinaalam ng ama sa anak nito na nahirapan na pala ang kumpanya dahil sa mga pangyayaring hindi inaasahan. Pero umantong sa ganito ang lahat. Labis na nag-alala ang binata na baka tuloy na magsara ang kumpanya dahil sa pagsusugal ng kanyang ama. Pakiramdam ni Jared ay mawala na ang lahat ng kanyang pinagharapan. Kuya Hermie, pakilabas naman ang sasakyan. Pupunta tayo kay daddy sa mansyon. Agad namang sumunod ang driver sa utos ng binata. Noong nakadaan sila sa hallway ng kumpanya ay walang pumansin sa kanya dahil alam nilang wala sa mood ang kanilang boss. Dumaan sila sa private elevator na kung saan ay sila lang at wala na iba ang pwedeng sumabay dito patungo sa parking lot. Pagkarating nila sa ground floor, nasilayan ni Jared ang mamahaling Ferrari na nabili nito noong nakaraang taon. Pinagbuksan ng gwardya ang kanilang boss habang si Kuya Hermie naman ay nasa driver seat at agad silang umalis. Ayaw kasi ni Jared na mabagal lalo na at may mahalaga silang usapan ng pamilya o sa loob man ng kumpanya. Kaya sanay na itong si Hermie sa araw-araw na kalakaran. Kuya, pwede bang pakibilisan mo naman konti? Mukhang bumabagal ka na ngayon ah. Hindi ba doon? Mabilis ka na magmamaneho? Nako sir, wala naman pong pinagbago ang lahat ng ito eh. Talaga pong nag-iingat lamang ako. Tingnan mo nga, nasa 115 ang takbo natin. Hindi na lamang umimik itong si Jared. Naisip na Jared na tama naman din si Kuya Hermie. Matagal na kasi nila itong driver mula pa noong nasa elementarya pa lamang ito. Hanggang sa pumanaw ang kanyang ina. Nariyan pa rin si Hermie dahil laging abala sa kanyang trabaho ang kanyang ama. Kaya kapag may problema si Hermie agad ang kanyang nilalapitan. Ilang minuto lamang ang nakalipas ay nakarating na sila sa tapat ng mansyon. Otomatikong bumubukas ang malaking pinto sa tuwing nasa harap ng Ferrari dahil sa sensor nito. Hindi na nila kailangan bumaba para buksan ang gate. Pagbaba ni Jared sa sasakyan ay agad niya inayos ang kanyang kurbata. Laking gulat naman ni Veronica sa pagsulpot nitong si binata. Nasaan si daddy? Gusto ko siyang makausap. Jared, wala ka ba talagang galang sa mami mo? Oh come on Veronica. Huwag mong ipamukha sa akin na ikaw ang tunay kong ina dahil sampid ka lang dito. Siguro kung hindi dahil sa may pera si dad, baka ngayon wala ka na dito. Alam kong kasama ka sa pagwaldas ng perang pinaghirapan ko. Matapos niyang kausapin ang ginang ay tumalikod na ito at umakyat sa second floor ng mansyon. Jared, kakauwi lang ng daddy mo. Hayaan mo siyang matulog. Veronica, ngayon lang ako libre. Lagi ako naabala sa trabaho tapos kayo ayun, laging nagsusugal sa hindi niyo pinaghirapan. Dahil sa sinabi ni Jared, hindi na nakapasalita pa si Veronica. Mukhang natablan din ito nang hiya sa sinabi ng binata. Dad, buksan mo ang pinto. Gusto ko mag-usap tayo. Hindi tumigil sa pagkatok itong si Jared hanggat hindi pinabuksan ng ama ang pinto. Ano ka ba Jared? Hindi ka ba sinabi ni Veronica na huwag akong gisingin? Alam mo namang natutulog yung tao eh. Para ka namang walang pinag-aralan yan. Dad, mabuti pa kayo. Matulog-tulog na lamang samantalang ako ayun. Nagkandara pa kung paano masolusyonan ang problema ng kumpanya. Tumawag pala sa akin si Ruby. Pati ba naman ang allowance niya kinukuha nyo? Dad, ano ba nangyari sa inyo? Jared, baka nakalimutan mo. Daddy niyo pa rin ako at ako ang nagtatayo ng kumpanyang yan. Oo dad, aaminin ko sa inyo. Ikaw ang nagsimula nito pero anong ginawa mo? Sinasimulan mong bumagsak ang kumpanya natin eh. Isa pa yung babae mo. Dati hindi ka naman ganyan ah. Pero mula noong dumating ang babaeng yan, nahawa ka na sa kanya. Tandaan mo dad, sa oras na bumagsak ang kumpanya, dahil sa kagawan yung dalawa, hindi mo na ako masahan pa dito. Matapos niyang kausapin ang daddy nito, ay padabog na bumaba itong si Jared patungo sa sasakyan. Kuya Hermie, tara na. Ihatid mo na ako. Gusto kong magbawas ng sama ng loob. Gusto kong uminom para naman ay maibsan ang galit ko. Sige po Sir Jared,
Walang problema sa akin. Habang kasalukuyan silang nakasakay, tumawag naman ang binata sa kanyang sekretary na magbakasyon muna ito ng ilang linggo. Wala naman nagawa ang sekretary kundi ay pumayag na lamang. Samantalang tumawag din itong si Jared sa kanyang kapatid na kailangan din niyang makipag-usap dito. Mula kasi nung pumanaw ang kanilang ina ay nag-iba na ang kilos ng kanilang daddy. Kaya naman ay minabuti ni Ruby na mag-aral sa ibang lugar para naman hindi ito magulo ng kanyang ama na noon ay lagi naglalasing. Pero hindi lang pala naglalasing ang bisyo nito kundi ang magwalas ng pera sa kanilang kumpanya. Ruby, sa sunod na mga araw, dadalawin kita dyan sa dorm mo. Naku kuya, sigurado ka ba? Paano ang kumpanya? Ginawa ko na ang lahat Ruby, pero kung sa sunod na mga buwan, bumabangkita natin, mapilitan tayong magsara at maraming mga kababayan natin ang mapektuhan. Kuya, baka naman may paraan pa para malutas ito. Meron pa sana Ruby, kung tutulungan tayo ni Dad, natigil niya rin ang pagsugal. Sige na, tatawagan na lamang kita kapag malapit na ako dyan. Sige kuya, hintayin kita dito. Kuya Hermie, dumiretso na lamang tayo kung saan nag-aaral ang kapatid ko. Doon na lang ako iinom. Kayo ang bahala Sir Jared. Dahil sa alam naman ni Hermie ang lugar kung saan nakatira itong si Ruby, kasama kasi ito noon sa paghatid sa Dalagita. Ilang oras din ang biyahe nilang dalawa. Kahit na mabilis ang takbo ng sasakyan pero naging marahan lang talaga itong si Hermie. Sir, nandito na po tayo. Naghintay na po si Ruby sa inyo sa labas. Ay, nakatulog pala ako. Pagbukas ng sasakyan, nasa labas na nga ang kapatid nito. Kuya, namiss na kita. Mabuti na lang at dinalaw mo ako dito. Ruby, medyo malayo talaga ang paaralan mo dito. Bakit ayaw mo sa syudad mag-aaral? Kuya, alam mo namang hindi ako papayag doon. Hindi ako makapag-focus sa pag-aaral ko, lalo na kapag lasing si Daddy. Okay lang ako dito kuya. Pero kuya, hindi ka pwedeng matulog sa dorm. Kami lang kasi nakaklase ko dito. Huwag kang maglala Ruby. Maghanap kami ng kwarto, apartment na pwede kami matulog ni Kuya Hermie mo. Kumain ka na ba? Hindi pa nga eh. Hinihintay kasi kita dito. Di kung ganun, tara kumain na tayo. Nagugutom na rin kasi ako. Labis ang saya ni Ruby dahil ilang taon din kasing hindi niya nakita ang kapatid, lalo na ang kanyang daddy Philip. Kuya, balita ko ay nahirapan daw ang kumpanya natin ah. Ruby, ginawa ko ang lahat para makabawi tayo. Pero kung talagang pati ang mga investors natin ay umalis, wala akong magagawa doon. Kuya, maraming salamat sa treat mo ha. Medyo gabi na kasi. Bukas na naman tayo mag-usap. Kailangan ko rin kasing mag-review eh. Naku, walang problema yun Ruby. Natutuwa nga ako dahil napakasipag mo mag-aral. O sige na, pumasok ka na sa dorm mo at pupunta rin ako sa hotel na check-in na namin ni Kuya Hermie mo. Tuloy na ngang nakapasok sa loob itong si Ruby samantalang 2 kwarto naman ang binook ni Jared para sa kanilang dalawa ni Kuya Hermie. Sir, dapat isa lang ang kinuha niyong kwarto. Pwede naman akong matulog sa sakyan o kaya naman sa sahig. Naku Kuya Hermie, gusto kong maging komportable kayo. Alam kong napagod kayo sa biyahe kanina. Magpahinga na lang muna kayo sa kabilang kwarto. Maghanap lamang ako ng mainuman ko. Ako na mag-drive ng sasakyan. Pero sir, baka naman malasing kayo. Ano ka ba? Hindi naman ako maglalasing kung wala akong driver, hindi ba? Kaya pong bahala sir. Umalis na ito si Jared sakay ng kanyang Ferrari at nagtungo sa bar na halos malapit lang din sa hotel. Kaya naman ay wala siyang dapat na ipangamba. Nasa loob na ito ng bar habang hinihintay mula sa bartender ang order nito. Sa hindi niya inaasahan, may isang maganda ang matangkad na babae ang palapit sa kanya. Pero nakatatak na sa kanyang isipan ni Jared na sa tuwing may babaeng palapit sa kanya, hindi siya ang habol nito kundi yung perang makuha niya at yun ang kanyang iniiwasan. Hi, I'm Christine and you are? Hello, I'm Jared but to tell you frankly, I don't like you. Laking gulat naman ng babae dahil marami nagkandara pa sa kanya na ito ang unang pagkakataon na siya ang tinanggihan ng lalaki. Well, Mr. Jared, gusto ko lang naman ding makipagkilala sa iyo. Miss, alam ko ng diskarte nyo. Kapag nakuha nyo na ang tingin sa lalaki, hindi na makapalagpa.
If I were you, dito ko na lamang. Ako nang alis dito. Labis ng pagkainis ng babae kay Jared dahil napaka-choosy nito pagdating sa kanya. Samantalang siya naman ang pinakamaganda sa gabing iyon. Umalis na si Jared at lumipat sa kabilang mesa. Ngunit masama ang tingin sa kanya ng babae dahil mukhang napahiya ito. Ano kaya ang gagawin ng babae para makaganti sa pagpapahiya ni Jared sa kanya? O dito na magsimula ang kanilang kwento. Lalabas kaya ng bar itong si Jared dahil sa ginawang eskandalo ni Christine sa loob ng bar. Kaya mga kaibigan, atin pong pagkaabangan ang susunod na eksena sa ating part 2. Abangan!